Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa aming probinsya. Sa mga panahong ito ay matagal rin kaming hindi nakakauwi doon. Kaya naisipan naming bisitahin ang aming mga kamag-anakan. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na po ang kwento. Buwan ng Marso, isang umaga. Sa aking pagising ay sinabihan ako ni nanay na mag-impake ng mga gamit. Kasi nga uuwi kami sa probinsyang kinalakihan niya. At mananatili kami doon ng isang linggo. Agad naman po akong na-excite. Kaya dali-dali akong bumalik sa aking kwarto. At niligpit ang aking mga damit. "Nay, kailan tayo aalis?" Pasigaw na tanong ko sa kanya habang nagliligpit ng mga gamit. "Bukas ng madaling araw. Kaya matulog ka na maaga mamayang gabi." Sagot naman niya at pangiti-ngiti lamang ako sa mga sandaling ito. Kinahaponan, Sir Chris, sa pagdating ng aking tatay, ay meron siyang dalang mga karne. Ayon sa kanya, pasalubong daw namin ito sa mga kamag-anakan namin ng aking nanay. Maliban dito, ay meron siyang dalang 3 kwintas na sa pagkakaalala ko ay medalyon na San Benito. Nung una hindi ko alam kung bakit meron siyang ganito. "Tay, para saan ang mga yan?" Tanong ko sa kanya. "Pangontra laban sa mga masasamang elemento. Marami kasi mga kababalagang nagaganap sa lugar ng iyong nanay. Pinaranas din ako nung ako ay umaakit pa lamang ng ligaw sa kanya." Sagot ng aking tatay. "Wala na siguro ngayon ang mga ganyang kwento. Mahigit 15 taon na tayong hindi nakakauwi doon." Sagot naman ni nanay. "Oo nga naman, tay. Nasa modernong panahon na tayo. Wala na siguro mga ganyang kwento." Sagot ko naman. Basta. Madaling sabihin pero mahirap kapag kayo na mismong nakaranas. Ayokong maranasan niyo ang aking naranasan. Kaya mas mabuti na makasigurado. Ang mga kwintas na ito ay galing pa sa tanyag na albularyo doon sa kabilang bayan. Dagdag pa ng aking tatay. Patango-tango lamang kami sa mga sandaling ito at patawa-tawa. Maaga nga akong natulog sa gabing ito at pagpatak ng 4:00 ng madaling araw ay ginising naman ako ng aking ina. Agad naman akong bumangon at hinanda ang aming mga dadalhin. At pagkatapos namin kumain ng kaunti, ay tumungo na kami sa isang terminal. Sa pagdating namin doon ay tamang-tama na meron nang naghihintay. Ito yung pinakaunang trip. Kaya saktong-sakto ang dating namin doon. Kasi marami na rin mga pasahero. Hindi nga nagtagal ay nagsimula ng biyahe. At makalipas naman ng mahigit 3 oras, sa wakas ay narating namin ang bayang kinalakihan ng aking nanay. Mula naman sa bayan ay sumakay kami ng habal-habal at bumiyahe ng mahigit kalahating oras. At nang marating namin ang kanilang baryo, ay hindi makapaniwala si nanay na parang walang nagbago sa kanilang lugar. Kahit na 15 taon na ang lumipas, magmula noong nilisan niya ito. "Grabe, halos walang nagbago dito . Liblib at masukal pa rin." Sabi ng aking nanay. "Ay opo, walang nagbago. Walang proyektong lugar natin. Wala sigurong pondo." Biglang sabi naman ng driver. "Maraming salamat sa paghatid . Sabi ko naman sa kanya. "Wala nga talagang nagbago. Diyan pa kami naglalaro nung mga bata pa kami." Dagdag pa ng aking nanay sabay turo sa isang bahagi.
habang kami naglalakad papasok sa kanilang baryo. At siya nga po pala, Sir Chris, ito po ang unang pagpunta ko doon. At sa mga panahong ito ay nasa 14 anyos pa lamang ako. At yung kapatid ko naman ay nasa 4 na taong gulang pa lamang. Bali 2 lang po kami ang kanilang anak at malaking agwat na mga edad namin. Nang dahil si nanay ay mahirap makabuo. Matagal din ang kanilang hinintay bago ito mabuntis. Balik na po tayo sa kwento. Matapos ang mahigit 10 minutong paglalakan ay narating namin ang bahay ni Lolo at Lola. Pero sa mga panahong ito ay wala na sila. Baling nakatira doon ay ang ate ng aking nanay at ang aking mga pinsan. Nang marating namin ang labas na bakuran, ay ganun na lamang ang pagkabigla ng aking tiya. Natawagin natin sa pangalang Tia Lusing. Sa wakas, pumunta rin kayo dito. Masayang sabi niya at agad naman niyang niyakap ang aking ina at hinalikan niya kami ng aking kapatid. Nilapitan naman ako ng aking mga pinsan at kinamusta. Mas matanda po sila sa akin ng ilang taon. Pumasok muna kayo dito. Dalian niyo. Dagdag pa ng aking tiya. Nang makapasok na kami, ay binigay ni tatay sa kanila ang ilang kilong karne at ilang mga tinapay na binili namin sa aming bayan. Agad naman itong nilantaka ng aking mga pinsan at ang mga karne ay niluto ng aking Tia Lusing. Ate, parang walang nagbago dito ah. Ganun pa rin ang baryo? Sabi ni nanay. Ay oo bunso, pero mabuti nga yun. Hindi tulad dun sa inyo, dikit-dikit ang mga bahay at ang ingay-ingay. Paberong sabi naman ni Tia Lusing. Tama ka Lusing, mas mabuti nga dito sa inyo. Walang masyadong mga tsismosa. Sagot naman ng aking tatay. Naku, nagkakamali ka. Patawang sabi naman ni Tia Lusing. Fast forward po tayo. Bandang 5:00 ng hapon, habang kami nag-uusap-usap sa labas ng bahay, ay nakita ko na merong dalang 3 malilit na lata si Tia. At alam ko na meron itong laman kasi kumakalansing ang mga ito. Tia, ano yan? Tanong ko sa kanya. Malalaman mo rin kapag sinindihan ko na. Sagot naman niya. Sinindihan nga niya ang mga laman ng lata at nung kumalat ng usok ay napagtanto ko na insenso ang mga ito. Insenso? Bakit? Kasi nandito kami? Tanong ni nanay sa kanya. Hindi. Meron kasing nambubulabo ngayon dito. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero may mga kwento-kwento na binubulabog ng aswang ang ating baryo. Sabi naman ni Tia Lusing. Oh, sinasabi ko na nga ba, tama ang aking kuto. Tamang ginawa kong paghingi ng mga pangontra. Sabi naman ng aking tatay. Totoo ba ate? Kailan lang? Mahigit 1 buwan na. Yung panganay ko ay minsan ang hinarangan doon sa tubuan. Malaking aso daw na umaangil at ang mga balahibo ay nagtatayuan. Di ba anak? Sabi ni Tia, sabay tanong sa aking pinsan. Hindi pa ako lasing nun. Sigurado ako sa aking nakita. Hindi yun pangkaraniwang aso. Pero mabuti na lang at merong mga nagroronda. Kaya sumigaw ako at saka umalis din ang aso. Sagot naman ng aking pinsan. Meron silang pinaghihinalaan pero wala silang matibay na basihan kung sila nga talaga. Dagdag pa ng aking tiya. Sinong mga to? Taga saan? Tanong ng aking ina. Taga dito lang. Mga bagong lipat lang ang mga yan. Isang pamilya sila at nakatira malapit sa ilog. Sagot naman ni Tia Lusing at agad naman kaming kinilabutan. Lusing, paano ba yan? Mga dayo kami dito.
Sigurado na aaswangin kami. Sabi naman ng aking tatay. Sigurado yan. Kaya nga ako nagsindi ng mga insenso. Pero wag naman sana. Sagot naman ni Tia Lusing. Pero nagkatotoo nga ang sabi ng aking tatay. Bandang 10:00 ng gabi, ang aking kapatid na 4 na taong gulang ay hindi mapakali. Iyak ito ng iyak. Kahit na wala namang dahilan. Nakatutok naman sa kanyang bentilador at nakabukas pa ang bintana. Malamig din ang simoy ng hangin. Kaya talagang nagtataka kami kung bakit siya umiiyak. At sabi naman ng aking nanay, baka namamahay lamang ito. Pero ang sabi naman ni tatay, meron siyang kutob na kakaiba sa mga sandaling ito. Kasi habang umiiyak ang aking kapatid, ay nakapikit ang kanyang mga mata. Tila ba nananaginip ito ng masama. Hanggang sa pumasok na si Tia sa loob ng aming kwarto para kumustahin kami. Sumunod naman ang aking mga pinsan. Anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Tia Lusing. Agad naman naming sinabi at ang lahat ng ilaw ay binuksan naman ng aking mga pinsan. Maya-maya pa'y nagising din naman ang aking kapatid at mukhang nahimasmasan po ito. At sabi niya, masama daw ang kanyang panaginip at kinakaladkad daw ito ng isang mumo. Ito kasi yung tawag namin sa mga aswang o anumang nakakatakot. Panakot din namin sa kanya, kaya ito ang tawag niya. Walang mumo dito. Nandito si tatay. Susuntukin kong mumo na yan. Sabi ng aming ama. At sumenyas ito ng kamao. At tila ba, lalaban po ito. Maya-maya pa'y nakatulog din naman siya at sinabihan ako ni tatay na isarang bintana. Kaya sinigurado ko namang nakalak ito at bumalik kami sa aming pagtulog. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako nang dahil ako naman ang nagkaroon ng masamang panaginip. Agad naman akong bumangon at unang napasulyap sa bintana. Nakita kong nakabukas ito. Pero nung una ay hindi ako nag-react kasi inaalala ko pa rin ang aking panaginip. Pero makalipas ang ilang minuto ay dito ko na naalala na nilako ang bintana bago kami bumalik sa pagtulog. Kaagad naman akong tumayo at tumingin sa kama. Pero natigilan ako nung napagtanto ko na wala na doon ang aking kapatid. Tanging si nanay at tatay na lang ang nandoon. Natataranta kong ginising ang mga ito at binuksan ang mga ilaw. Bumangon naman ang dalawa at natatarantang hinanap ang aking kapatid. Sinabi ko naman na nakabukas ang bintana nung nagising ako at baka lumabas siya doon. Si tatay naman ay agad na tumalon sa labas at sumunod naman ako sa kanya. Si nanay naman ay ginising si Tia at ang aking mga pinsan. At sa paglabas namin ay agad naming hinanap ang aking kapatid. Sinisigaw namin ang kanyang pangalan at walang ano-ano. Dito ako, tay! Pasigaw na sabi ng aking kapatid at agad kaming tumungo sa bahagi na kung saan namin siya narinig. Ang bahagi na ito ay isa na pong talahiban kasi nasa likod ito ng bahay nila Tia at wala ka nang makikitang mga bahay doon. At nang marating namin ang bahagi na iyon, ay nakita namin siyang naglalaro sa putikan at merong tinitignan sa mga talahiban. Agad naman siyang binuhat ni tatay at meron ng mga putik ang kanyang katawan. Meron din siyang hawak na mahabang istik. At sa pagpasok namin sa bahay, ay agad siyang hinugasan ng aking ina. At nang tanungin namin ito kung paano siya napunta doon, at sabi niya nagising daw ito at meron siyang nakitang tao sa labas ng bintana. Inaya daw siya nito na maglaro kasi merong mga pagkain ng matanda. Kaya agad siyang tumungo sa bintana. Binuhat daw talaga ito ng matanda at dinala sa likod ng bahay. Doon ay nakipaglaro ito sa kanya. Siguro ito rin ang mga sandaling nagising ako at nakita kong wala na ito sa kama. Dagdag pa niya, tinidilaan daw siya ng matanda sa kanyang mga pisngi at braso.
At totoo nga naman po ito. Kasi nung nakita namin siya ay nangangamoy laway ang kanyang mga pisngi. Maliban dito ay lumalabas din ang amoy ng isang lana. Ito yung isang klaseng pamahid na madalas ay ginagamit ng mga albularyo kapag magpapagamot ka sa kanila. Pero ang sabi naman ni Tia Lusing, ginagamit din daw ito sa mga aswang o ng mga aswang para dumulas ang kanilang katawan, para hindi mahawakan ng makakahuli sa kanya. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng mga angil sa likod ng bahay. Parang gawa ng isang aso, pero meron nga lang pinagkaiba sa pangkaraniwan. Yung tunog ay talagang magaspang at buong buo. Naku, isang bata pa talaga ang inyong gusto. Ako na lang kaya, para medyo makunat. Pasigaw na sabi ng aking tiya habang tumatawa. At walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubong ng kusina na tila ba nilundugan ito ng isang malaking tao. Talagang nagulat kaming lahat noon at nagsimula pa siyang maglakad patungo sa aming kinaroroonan. Talagang matapang at walang takot ang nilalang na ito. Si tatay naman ay nakita kong naglakad at sa kanyang pagbalik ay meron na siyang hawak na itak. Kanyang pinagtutusok ang bahagi na kung saan huminto ang mga yapak. Pero wala na kaming narinig magmula nun. Nagtataka naman kami kung bakit wala na yung kwintas ng aking kapatid. Hinanap namin sa loob ng kwarto pero wala kaming nakita. Talagang nawala ito. Kinabukasan ay hinanap namin ito sa labas ng bahay at hindi talaga namin nakita. Nabalitaan din namin sa ilang kabaryo ni Tia Lusing na meron ding nagparamdam sa kanila. Pero yung nangyari sa amin ay ang siyang pinakamalala sa lahat. Mabuti na lang daw talaga at nagising ako kasi kung hindi, malamang ay nakuha na daw ang aking kapatid. At magmula sa araw na ito, tuwing gabi nagpapauso kami ng insenso. Hanggang umaga na po ito para hindi na kami malapitan. Gabi-gabi rin kami nagpupuyat nang sa ganon ay makasigurado. Nagtagal naman kami ng 1 linggo doon at mabuti naman na hindi nasundan ang mga karanasang ito. Kasi kung nasundan daw ito, ay hindi magdadalawang isip si tatay na kumprontahin ang mga pinaghihinalaan. Inilarawan kasi ng aking kapatid ang itsura ng matandang kumuha sa kanya. Sa maniwala kayo o hindi, tumugma ito sa pinaghihinalaan nila tiya. Pero mabuti at hindi na naulit ang karanasang ito. At makalipas po ang 1 linggo, ay bumalik na kami sa aming bayan. Masaya naman ang naging bakasyon namin doon kina tiya. At sulit na sulit naman. Merong kasiyahan, katatakutan at kalungkutan. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras sa aming karanasan. Mula nung pandemya ay nakikinig na ako dito. Pero ngayon lang ako nakapagpadala ng kwento. Kasi nga, medyo abala din sa trabaho. Maraming salamat po Sir Chris. More power sa inyong channel. Hanggang sa muli.